The International Criminal Court. Sa unang araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court kahapon, Pebrero 23, formal nang inilatag ang mga sakdal na crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatlong pangunahing punto ang binigyan diin ng prosekusyon. Una rito ang operasyon ng Davao Death Squad noong siya ay mayor pa ng lungsod. Ikalawa ang umano'y pagpatay sa mga high-value targets sa ilalim ng kanyang war on drugs. At ang mga umano'y pagpaslang sa gitna ng mga barangay clearance operations. Sinundan ito ng mga opening statement mula sa prosekusyon, mga abogado ng mga biktima at ang depensa mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Sa yugtong ito susuriin ng mga hukom kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso sa isang ganap na trial. Binatikos naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang anyay kawalan ng katarungan sa proseso ng ICC. Ito yung sinasabi ko na hindi makatarungan. Halos isang taon na nakakulong si Tatay Digong, and yet hanggang ngayon wala pang preliminary, wala pang probable cause man lang. No? Ang naging basehan ng kanyang pagkakakulong ay yung napakababaw na threshold na ebidensya na good grounds lamang. Kasabay nito inumpisahan na rin ang submission of merits kung saan iginiit ni Roque na dapat patunayan ng prosekusyon ang mens rea o ang masamang hangarin ng dating Pangulo. Paliwanag niya, ang mga matatalim na salita ni Duterte noon ay pananakot lamang sa mga kriminal upang sumunod sa batas at hindi direktang utos na pumatay ng sibilyan. The burden of evidence and the burden of proof ay nasa prosecution pa rin para ipakita na ang intensyon talaga ng presidente nang binanggit niya yung mga salitang yan ay para pumatay, manarget ang sibilyan dahil sila ay mga sibilyan na sa ngayon po ay wala pa akong nakikita kahit anong indikasyon. Sa kabila nito, nagpakita ang prosekusyon ng isang video mula noong 2013 kaugnay ng pagpatay sa tatlong pinaghihinalaang magnanakaw sa Agdao Public Market sa Davao City. Sa nasabing kuha, makikita si Duterte na pinapanood ang CCTV footage ng krimen. Ayon sa prosekusyon, hindi naresolba ang kaso dahil ang dating mayor mismo ang umano'y nag-utos nito. Duda naman si Roque kung paano nakuha ng ICC ang video at idiniin na posibleng may kinalaman ang Administrasyong Marcos sa paglalabas nito. Malinaw po sa akin na ebidensya kinalap nila, yan ay hindi makukalap kung walang kooperasyon ang gobyerno ni Marcos Jr. Malinaw po sa akin na hindi makakaabot sa puntong ito kung hindi kinidnap ni Marcos Jr. ang Tatay Digong at pinadala sa dahil. Sa kanyang opening statement, tahasang sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman na kumikilos si Pangulong Bongbong Marcos para maipadala sa ICC si Duterte. Samantala magpapatuloy ang confirmation of charges hanggang Biyernes, Pebrero 27. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Who paid and paved his way through law school, passing his bar exam